Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong nangyari na investigasyon po sa Senate, sa Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, nagpalabas po ng video ang Senate, mga kababayan. At dito po, nakita po na meron po isang contractors ng WJ Construction na si Mina Jose ay nagpunta po sa opisina ng isang senador na isang tulpo, mga tambay. Si Irish, hindi nga pala Irish Sylvester. Si Senator Erwin Tulfo, mga tambay. Pero may pahayag naman po rito ang senador na nagagamit lang daw po o nagamit lang ang kanya opisina, mga kababayan. Kaya dapat po dito isumbong mo kay Tulfo para po yung reklamo mabigyan ng solusyon. Isumbong kay Tulfo o kaya ipabitag na yan. Bitag o kaya aksyon. Kailangan aksyon ni Tulfo diyan, mga kababayan. Kailanman po ay hindi pwedeng masabit, makalkal ang Tulfo sa mga sinasabing maanomalya na transaksyon katulad ng mga proyekto o flood control at marami pang iba. Malinis ang Tulfo, mga kababayan. Magmula nung sila'y naging senador at congressman, mga kababayan, may mga congressman, may mga senador, malilinis na po yan. Kailanman po hindi na masasabit sa anomalya yan, lalo sa korupsyon. Hindi po ba, mga kababayan? Ganyan ang Tulfo. Ito pa, painggan po natin panoorin, mga kababayan. Okay, so from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor, dun ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingin po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes sige, po. Sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng, inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nag-picture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator, bakit daw po ang tagal ko, sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung anong gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Ms. Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka
under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Eh meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair, any documents. hindi nga po Mr. Chair, sinasabi para lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko mas sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff Yes, to yeah. whom I have mentioned before. Senator This- Erwin, please no. I think si Bryce was the one who made that assertion. Yan po mga tambay, may uminit po ulo ni ni Erwin Tulfo mga tambay. Kailangan po talaga ipatulpo yan. Ito pong si Mina Jose. Kailangan po ipatulpo yan si Mina Jose. Kasi bakit mo nga naman isinasangkot yung opisina ni Senator Irish Sylvester Tulfo. Kasi yan po yung second name ni Senator Erwin Tulfo. Si Irish Sylvester. Mga tambay, buti nga hindi nilagyan ng Stallone. Parang si Rambo. Hindi ba? Nakita nyo po, bakit mo isasabit yan administrasyon yan. At yan ay naging congressman po yan, naging representative po yan, di ba? May party list po yan di ba? May party list po yan. At alam naman po natin, ang nangyari po, nung 19 Congress, kasama po yan. Kasama nga palagi ni Tamba yan si Erwin Tulfo di mo ba? Dahil nga po may party list yan, hanggang ngayon may party list pa rin sila. At yung mga Tulfo pa rin po, ang mga representative po ng party list nila. Di po ba? Mga kababayan, at nung 19 Congress, ay kasama pa rin niya sa mga ayu-ayuda. Si Erwin Tulfo. Hindi po ba? At, di ba pumuputok ang mga party list ay nalalagyan po ng isang damukal na pera. Hindi po ba yung party list ni Saldico at nung pamangkin niya, yung kay Toby Tiangco, hindi po ba mga kababayan, ay nalagyan po ng isang damukal na bilyon party list. Kaya napakasarap po imbestigahan ito. Ito pong dapat ito isumbong kay Tulfo. Para po yan ay malaman na talagang hindi kumukuha ng mga proyekto kahit nung congressman pa o representative pa ng party list niya. Itong si Erwin Tulfo nung 19 Congress. Matutumbok mo yan Matutumbok mo, mga kabayan, kung talagang ito ay walang kinalaman sa mga contractors, mga kabayan, si Erwin Tulfo, pag nabuksan po budget niyan, pag binuksan po ang libro niyan, lalong-lalo po nung 19 Congress na siya pa representative ng kanilang party list, mga kabayan, makikita po yan, lalong-lalo kung magkano po ang pondo ng kanilang party list. Di ba? CIA yata ang party list niyan, mga kabayan. Hindi po ba? Ang mga Tulfo. Kaya kung yung kay Saldico at doon sa pamangkin ni Saldico at marami pang party list na nalalagyan ng napakaraming pondo, mga kababayan. Kaya hindi malayo na itong si Tulfo, mga kababayan, ay hindi lang po si Mina Jose ang papasyal sa opisina niya. At hindi lang po nakita nyo po, kahit senador na siya, nanalo senador,
napapasya lang pa, napupuntahan pa ng mga contractors. Di hamak pa nung dating siya congressman o dating representative ng kanilang party list. Hindi po ba? Di hamak na mas marami dahil nung mga panahon na yon ay napakarami pong pinamumudmod na china-chap-chap-chap-chap na proyekto na napupunta sa mga kaalyado umano ni Saldico at ni Tambaluslos. Hindi po ba yan ang pumuputok ayon kay Congressman Toby Tiangco? Di po ba? Kaya dito po mga kabayan, nag-init ang ulo. dinadaan po sa lakas ng boses ni Irish Sylvester. Sorry mga tamay. Ni Senator Erwin Tulfo na isa pong American citizen. Hindi pala American citizen, mga kabayan. Dahil nga po nanalo nga po pala yan. Pilipino nga po pala yan. Pagdating lang po sa Amerika, American citizen siya. Pero pag nasa Pilipinas na po, Erwin Tulfo na po siya. Pagka po nasa Amerika, Irish po siya, Irish Sylvester. Hindi po ba? Sinampahan nga ng reklamo yan di ba? Sa Comelec, kaya lang po hindi yata dininig. Dahil malakas po sa taas. Hindi po natin alam kung sino po yung nasa taas dahil malakas po siya ron. At ito po, ay nanalo po senador ito, mga kabayan, sa team po ito. Sa team ng Binagoongang Pilipinas, mga kabayan. Alyansa po yan. Kaya wag na wag kayong magdadamay ng senador, mga kabayan, lalo-lalo na kung nasa alyansa. Excuse me po. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya dito po sa nangyayaring investigasyon po rito sa Senado, pagka po ganitong klase po ang Blue Ribbon Committee, baka po wala po mahuling big fish. Wala po makukuhang big fish diyan, mga tambay. Lalong-lalo po, katulad po ng mga senador na masasangkot po diyan, mga kababayan, ay itatanggi yan. At talagang dadaanin po sa init ng ulot, galit. Lalong-lalo po, maidadamay pa dyan si Beng. Itong si Beng saka itong si Mina Jose ang may problema dyan Kailanman po, pagka po ganyang klase po na magkakaipitan na, mga kabayan, at magkakabulgara na ng tunay na nangyari transaksyon, mga kabayan, lalong-lalo po sa mga contractors at sa mga politiko, ay hindi po yan magiging makatotohanan at pilit po yan pasisinungalingan ng mga politiko, mga kababayan. Malinis po sila. Kailanman po hindi sila magiging marungis na politiko, lalong-lalo po pagka sila na mag-iimbestiga. Di po ba? Kailanman, mga kababayan, kung mag-iimbestiga at umaating pa ng hearing ng Blue Ribbon ay mismo ay pinapangalanan doon sa Blue Ribbon Committee, ay sila rin po ay mag-iimbestiga. Malabo po. Malabo pa sa sabaw ng pusit na sila po ay magiging may sala dyan o may kasalanan. Never. Kaya itong investigasyon na ito, mga kabayan, sayang lang po, pag-uubos lang po ng pera yan. Lalong-lalo na po kung may pinoprotektahan ang mga ito. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Samantalang nung si Senator Marcoleta ang humawak ng Blue Ribbon Committee, ay lahat po yan, talagang papangalanan po yan. At kailangan imbestigahan. Kaya dito po, mga kabayan, abangan po natin. Mga kabayan, tingnan po natin ang mga isasagot ng mga tulpo. Na yan po mga tulpo na galit na galit po sa korupsyon yan. Mga kababayan, galit po yan. Lalong-lalo no sila po yung mga broadcaster na hindi pa sila congressman, hindi pa sila senador. Galit na galit po yan. Talaga pong iniimbestigahan nila yan. Di ba? Kaya nga merong isumbong mo kay Tulfo Di ba? Hindi lang away mag-asawa at hindi lang away ng mga third party. Di ba? Pati mga korupsyon, mga magnanakaw sa gobyerno. Talagang galit na galit ang mga Tulfo. Kaya nga meron pang bitag Ipabitag mo yan Di ba? Aksyon, Tulfo, aksyon. Di ba? At meron pang isumbong. Pero ngayon, iba na po ngayon nung maging politiko na po sila. Hindi na po sila galit. Hindi na po sila galit sa mga magnanakaw lalo sa gobyerno. Mga kabayan, baka hindi na rin sila galit ngayon sa mga demonyong politiko na magnanakaw sa pera ng bayan. Hindi mo ba, mga kababayan? Saka, kung lalagyan mo ng logic, mga kababayan, si Erwin Tulfo po
ay isa pong party list yan sila, di ba? At tatakbo kang senador. Di ba? Lagyan mo ng logic. Kung talagang malinis ang isang politiko na may ambisyon maging senador, siya po ay napakarami pa niyang issue. Mga kababayan, meron pa siyang issue sa citizenship. Di ba? Meron pa siyang issue sa mga sinasabing dawit sa anomalya, umano. Di ba? At tatakbo kang senador at nahandong ka sa Kongreso noong 19 Congress at napakarami po, 3 taon mahigit ang issue ng korupsyon, lalong-lalo po sa proyekto na ginagawa po ng House of Representatives, ng mga congressman, ng mga representative. Mga kababayan, dawit po. Sa tingin nyo, mga kababayan, hindi mag-iipon ng pera ito, lalong-lalo sa proyekto na sinasabing napakaraming ghost project at napakaraming hawak ang mga politiko ang namumorsyento, mga kababayan. At isa pa, madikit ka pa kay Tamba. Kaalyado ka pa. Madikit ka kay Tamba Luslos, umano. Ito si Erwin Tulfo. Sa tingin nyo, mga kababayan, hindi ito mag-iipon ng isang damukal na pera dahil may ambisyon maging senador, tatakbo kang senador. Alam naman natin pagka tumakbo kang senador, kailangan mo ng maraming pera dyan. Hindi po ba? Kahit sabihin mo na kaalyado ka ng isang malakas at sinasabing open ang pera, gagastos ka pa rin. Hindi po ba? Kailangan mo pa rin gumastos. Hindi po ba? Sa tingin nyo, kung yung mga kasama mo sa Kongreso, nung ikaw ay congressman pa o representative, dawit sa napakalalaking pera. Katulad nung malapit sa'yo. Di ba, si Saldico, kagrupo mo, na nasa Amerika na, bigla nagkasakit. Di po ba? At si Tambaluslos, na kunwari yata nag-step down. Hindi po ba? Nahandyan lahat ang issue ng pera sa House of Representatives. Tapos ikaw na pagkikitaryan. Kadikit at kasama ka. Lalo-lalo sa pamamigay ng mga ayuda. Umano. Hindi po ba? Kaya, hindi mo maiaalis sa mga Pilipino, Erwin Tulfo. Lalo-lalo na sanay ka pa sa katarantaduhan, umano. Dahil pati pagkatao mo, niluluko mo, umano. Para lang makuha mo ang gusto mo. Yung sinasabing pakinabang mo. Hindi po ba? Dahil unang-una nga, questionable na pagkatao mo dahil nanluko ka na, nandaya ka na. Nandaya na nga dinaya mo na pagkatao mo Pinalitan mo na nga Di ba? Dahil gusto mo na manatili at makuha ang pagiging citizenship. Hindi po ba? Sa ibang bansa. Yan ang lumalabas Ngayon, kung nagawa mo na yan dahil sa pakinabang, pang sarili, lalo pa sa pera, na may ambisyon ka maging senador, at naging senador ka na ngayon, kaya nga po yan, hindi mo maaalis, Tulfo, Erwin, o Sylvester, na ang taong bayan ay magduda sa'yo, na matagal mo ng mga kakilala, at hindi lang yung isa na yan, hindi lang si Mina Jose, baka marami pa, lalo-lalo na nung nasa Kongreso ka pa, at kadikit mo pa, si Tambaluslos at si Saldico. Hindi po ba, Mr. Irish, Sylvester, Erwin Tulfo, umano? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga nang gagalaitin masama ang loob dahil nagamit ang kanyang opisina. Ang tanong, hindi mo ba nagagamit ang pera ni Juan de la Cruz, Senator Erwin Tulfo, na dating party list ng 19 Congress? Hindi mo ba ginagamit ang pera ng taong bayan? Kaya napakasarap pong imbestigahan ito mga kabayan. Kung si Senator Marcoleta lang po ang nasa Blue Ribbon Committee, lalabas po lahat yan. Napakasarap po imbestigahan ng mga Tulfo. Isa pong napakasarap imbestigahan ang mga Tulfo, lalo-lalo po ang kanilang party list. Dahil pumuputok po ang party list, ay nalalagyan ng bilyon piso ang party list. Hindi po ba, Senator Senator Erwin Tulfo, at meron pa pong isang Rapi Tulfo dyan, mga kababayan, na tahimik, lalo-lalo po sa issue ng flood control. Mga tahimik kasi may mga kakilala rin po silang mga contractors at nasa DPWH. Hindi po ba, mga kababayan?
Yan po mga kabayan, ang komento po natin kay Senator Irish, sorry po, hindi po nga pala Irish Sylvester. Senator Erwin Tulfo, mga kabayan, na talaga itinatanggi niya na siya ay may kinalaman at syempre ay siya ay sangkot sa issue ng flood control. Mga kababayan, nagagamit lang po ang opisina niya. Ginagamit lang, mga kababayan. Wala po siyang kinalaman at talagang pinasisinungalingan niya dahil nga po ito pong si Mina Jose ay dawit daw po sa Bulacan, mga kababayan. Kaya nga po ang tanong natin nung ikaw ba ay nasa party list ng 19 Congress, isa kang representative, wala ka bang proyekto sa Bulacan? Yan po ang tanong po natin, mga kababayan. Wala bang proyekto nung siya ay congressman pa? Si Senator Erwin Tulfo. Dahil siya po'y nasa 19 Congress. Hindi po ba? Mga kababayan, nagtatanong lang po si Kamanong dahil pwede rin po kayo magtanong. Hindi po ba? Kay Senator Irish Sylvester Erwin Tulfo. Umano, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po na ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po, mga kababayan. Thank you po sa inyo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po, mga kababayan. At syempre sa nagusto po ng tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok, syempre po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo lahat, mga kababayan. Thank you po. At syempre po, ang dasal po natin at panalangin, magkaisa po tayo. Isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, mga kababayan. Ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po, mga kababayan, tayo rin po yung magdasal at maisama po natin sa panalangin ang ating pong kaligtasan at ang ating buong sambayanan. Thank you po, mga kababayan. Ingat po. Paalam. Bye-bye.